Sindak. Ako po si Neri, hindi tunay na pangalan. Ito po ay nangyari sa akin nung ako ay nasa 6 o 7 taong gulang pa lamang po. Hanggang sa magta-38 na nga po ako ngayon, hindi ko pa rin po talaga mahanapan ng kasagutan kung totoo ba yung mga nakita ko noong bata pa ako at nasa ganoong edad. Dahil hanggang sa ngayon ay kini-question ko pa rin ang sarili ko kung ito nga lang ba ay dulot ng aking murang isipan o sadyang totoo na. Sa Bicol po ito nangyari. Isang araw po ay bigla na lamang nagkasakit ang ama ko. Katakataka nga po iyon, Sir Red, dahil agad ay na bedridden po siya. Yun bang hindi na po siya nakakabangon o nakakatayo para man lang umihi o kaya dumumi, at kung gagawin niya iyon ay kailangan talaga namin siyang alalayan. Hanggang siya na mismo, Sir Red, ang nagkwento sa amin sa pinaghihinalaan po niyang dahilan kung bakit siya nagkaganon. Ayon sa aking ama, may isang araw daw nang inutusan sila na magputol ng mga puno para gawing panggatong. Wala naman po siyang naiisip na nakain o nainom para magkaganon po siya bigla. Para magkasakit na hindi namin alam kung ano. So dahil naniniwala siya na iyon ang pinakadahilan, agad ay pinauwi namin ng aming ina na nanggaling pa sa Maynila para siya rin ang mag-asikaso kay tatay. Pinaalbularyo po namin siya at ako nga po ay kasama din nung mga panahong iyon. Nagpabalik-balik din po kami sa albularyo dahil ang iba ay hindi po nila makita kung ano nga ba ang tunay na dahilan sa pagiging ganoon ni tatay. Hanggang sa matuntun po namin ng isang liblib na lugar. May ilang oras din po ang lalakarin bago makarating sa bayan at siya nga ang aming nilapitan. Nakita ko nga po, Sir Red, na ginamot po ng albularyong iyon si tatay at pagkatapos ay ilang beses na hinilot ang kanyang likuran gamit ang langis. Ayon sa albularyo, ang langis daw na iyon ay banal. Pero nakita ko po talaga, Sir Red, kung gaano karami yung mga maliliit na batong nagsilabasan sa likuran ni tatay. Doon na po inamin ng albularyo. Naengkanto daw po si tatay. Nagalit din daw yung mga duwending itim sa kanya dahil sa ginawa niyang pagputol ng puno na siya daw po nilang matagal nang tinitirhan. Napansin nga din po namin na nung araw na mismong galing siya sa pagpuputol ng puno na gagawing panggatong, naalala ko na tila ba wala siya sa sarili. Wala po kaming kasalanan ng aking mga kapatid pero pinagpapalupo niya kami. Parang hindi po niya alam ang ginagawa niya nung araw na iyon bago siya tuluyang mabedridden. Hanggang sa awa naman ng Diyos, naipagamot at umokay po yung kalagayan ni tatay. Unti-unti, nakakakain na siya, nakaka-recover at ang good news din ay naaalala na po niya kung sino kami. Nakakakilala na siya. Doon nga ay kanya ding inamin base sa kanyang pagkakatanda na makailang araw na daw din siya na dinala sa isang malaking kaharian. Doon nga'y pinapakain daw po siya ng una, normal na kanin na tulad ng kinakain natin, at ang nakapagtataka ay nang alaya na daw po siya ng kulay pulang bigas na kasing pula ng dugo, at ang pinakahuli nga daw po ay ang itim na kanin. Hindi na daw kinain ni tatay iyon. Hindi na din po niya matandaan kung ano ang kanyang inirason.
Nakita ko din po na habang ginagamot siya noon ng albularyo ay nagpahid ito ng langis sa pinggan at ang pinggang ito ay may disenyo na parang ganon sa mga tinitrade o binabarter ng mga Chino nung kanilang panahon. Pinahiran po niya ng 3 pakrus yung platong iyon gamit ang langis niya. And then tinaob niya yung pinggan para painitan sa kandila. And then after that, tinapatan niya ng magnifying glass yung pinggan at doon ay nakita ko mismo yung tatay ko na para akong nanonood ng TV o parang CCTV na nirecord. Nakita ko kung paano ang ginawang pagpuputol ni tatay sa puno. Natatandaan ko rin na mga panahong ito na may isang gabi nang magising ako. Hindi ko nga lang po alam kung anong oras na. Gasera pa lamang ang ilaw namin noon dahil wala pang kuryente sa bundok, kaya ang mga anino ay kita. Otomatiko sa pagbangon ko, Sir Red, nakita ko yung mga anino na maliliit. Yung size nila ay parang hanggang tuhod lamang ang laki pero may katabaan ng mga katawan. Nasabi ko sa sarili ko na duwende yung mga iyon. Kung paano? Una ay parang hugis tao pero nakasuot ng mahahabang sombrero. Habang tinititigan ko ang mga figura, bigla akong natauhan at nakadama ng takot. Sa halip na ako ay babangon, napatalukbong na lamang muli ako matapos kong humiga muli. Matapos noon, Sir Red, ay hindi ko na hinanap kung saan nanggaling o saan nagtungo yung mga anino. Basta't nagtalukbong na ako at pinilit ko talaga na matulog. Ayon din kasi sa mga nadidinig ko sa mga matatanda sa amin, ang duwende daw ay pwedeng mag-iba-iba ng sizes at hindi katulad sa mga nakikita natin sa mga telebisyon o mga serye ngayon. Meron daw pong gadangkal lamang ang laki at meron din naman yung gatuhod. Sa case po kasi ni father ko, ang nakikita niya ay yung mga maliliit. Nagigising na lamang daw po siya dahil sa paglalaro ng mga ito sa kanyang dibdib at tiyan. By the way, Sir Red, pumanaw po ang aking ama noong 2018 at natural cause yung death po niya. At wala pong kahit na anong kaugnayan sa animoy ganti ng mga duwending itim o engkanto. Kaya dahil doon, hindi ko na po ma-clarify kung ito nga ba ay tunay o hindi. Ako kasi yung tipo ng tao na hindi agad-agad naniniwala sa mga kababalaghan. Pero noon yun, nang ako na po yung makasaksi sa mga ito, agad ay nagbago ang pananaw ko. Ewan ko lang ba kung dulot lamang talaga ito ng pagka-OA ng memory ko dahil sa kamusmusan. Pero nakatitiyak ako na hindi lamang tayo mga tao ang nakatira sa ibabaw ng mundo. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.